Okay guys, for today's video, pag-usapan natin tong si UD Bank, yung sinasabing ube, stuff like that. Parang gimmicky. And yung maganda sana sa digital bank na to is, nag-offer siya ng loans na I used to think accessible for all, especially those na intimidated sa mga traditional banks. So worth it ba siyang alagaan yung account mo? Dapat na ba siyang bitawan with 2026? Pag-usapan natin yan in today's video. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and I review online loan platforms. Sama na rin natin yung digital bank na may pautang with financial literacy in mind. So this video is just based on my personal experience and syempre, opinion ko. No question about it, legit naman po talaga tong si UD Bank. It is a subsidiary fully owned by Union Bank, which kilala natin, a traditional bank na may sariling platform. Pero meron din siyang UD Bank, which is supposed to be something na mas napapadali yung banking for those na intimidated sa mga traditional banks. For one, dahil wala daw siyang maintaining balance na nire-require. It's easy to have an account. All you need is just one valid ID. Download mo lang yung app and that's it. And it says na nag-earn daw siya ng malaking interest compared to other banks. But nagkaroon ako ng UD Bank for one reason alone. And that reason is, I was hoping na magkaka-loan ako dito. Siyempre, nagre-review po tayo ng loan apps para mapasilip ko sa inyo. But it's been 2 years na siguro and never pa rin akong nagkaroon ng offer. So sabi ko, kailangan ko ba itong i-keep or bitawan ko na lang? Kasi ang daming options eh. Not being bitter ha. I mean, just take it from the point of view of someone na not regularly employed, diba? Technically, this app is supposed to be for someone na dapat accessible to all, diba? Or at least eligible. This is something na dapat inclusive siya, diba? And I found out, kasi may sarili silang channel sa YouTube, I found out na kailangan mong may invite code para makapag-loan dito. At sabi pa na kung eligible ka, automatic may invite code ka daw. Umabot pa nga sa point na nagkaroon ako ng deposit which is very active and then palagi akong nag-deposit, nagta-transfer, sinunod ko naman yung advice niya and there were many times na nag-a-attempt akong to use it as a payment method kaso nag-error. So para ano pa? So for me just for me, I think dapat na siyang bitawan. Pero bago niyo ko i-judge, baka may magsasabi kasi dyan, yung UD Bank pwede naman pong gamitin yan magkaroon ng time deposit or pwede ring pang bills payment, ganon. Makukuha ko naman yung ganyang function sa ibang bangko eh. So, I would prefer a bank na parang all-in-one na. And for example, itong si Maribank. With Maribank, I can, parang similar lang naman yung ino-offer nila. Let's take a look at this one. Ito yung sa UD Bank, 5,000 pesos. Assuming you put in 5,000 pesos and yung kikitain mo in 12 months or 1 year is like this and ganito sa Maribank. Parang magkalapit. Wala naman silang difference. But I feel like with Maribank, mas madaling magkaroon ng offer ng Maribank credit. So, sa man na wala pa rin Maribank credit for now, ang laki, ang daming perks ni Maribank. Cashback, these rewards. Mas marami siyang rewards. And mas widely, parang less akong nagkaka-encounter ng error with Maribank kaysa dito kay Union Digital Bank or UD Bank. yung Violet. Maribank credit, it's there. It's reliable. Hindi ko kinailangan ng invite code para magkaroon. And I think kung yung eligibility na sinasabi ni Union Bank and ni Maribank are basically the same lang, I would go with Maribank. Hindi ko mag-gets ano ba yung eligible user? Sinasabi niya na dapat may good credit history ka. Pero wala allows talaga dito sa kay UD Bank. So para sa akin, it's not the bank for me. It's not the digital bank for me. I don't want it on my phone anymore. And hindi naman ako nagtatampo na hindi ako eligible. It's just that aanhin ko yung isang bank na hindi ko naman magagamit as all-in-one. So it's time for me to let go. Doon na lang ako sa bank na kung saan may perks, may time deposit din, kasing dali rin magkaroon ng account online. At least this one is also tied up with my Shopee account na I get more rewards. And may loan. Maribank credit, meron.
Dito kay UD Bank, wala eh. So, dahan-dahan ko nang nililipat yung funds ko from UD Bank. And then, I'm going to make another transfer and ipapa-close ko na yung account ko sa bank na to. Kasi 2026, kailangan na natin bitawan yung mga apps na useless para sa atin. So that's it for today's video. Again, this is just my personal opinion. If you've ever had an offer with Union Bank, let me know in the comment section below and let me know if naging reliable ba yung loans niya. Is it kasing reliable ba kay Maribank Credit or what? But yeah, this is just based on my personal opinion. Let me know your thoughts. Again, this is Ate Red. Subscribe if you haven't already, and I'll see you on my next vlog.